Okay, kumuha naman tayo ng update sa investigasyon ng malagim po aksidente kinasawi ng 6 na menor de edad dyan po sa Tagaytay City. At makakausap natin live sa studio ang hepe po ng Tagaytay Police na si Superintendent Ferdinand Quirante. Superintendent Quirante, good morning po. Welcome sa unang hirit, sa unang balita. Okay, may mga nagsabi po na mabagal daw po yung naging pagresponde ng mga otoridad sa aksidente. Kaya po nasawi itong 6 na menor de edad. Ano pong paliwanag ng Tagaytay PNP po ron? Wala pong katotohanan yon at nai-report po ng ating kapulisan on the ground at around 2:49. At nangyari ang insidente at about 2:44. Okay. At yung sinasabi natin na nakita yung mobile car natin na yung sasakyan ay wala pang tinatawag na apoy. Apoy, o hindi pa nagliliyab. Meron pong apoy na nandoon at Pakita lang po natin kasi yung kumalat po na litrato. Ito po yung kumalat na picture po, no? Mga igan. Ayan po eh. Yung kotse po, nakabangga na po sa poste. At nandiyan po yung mobile car na po na yan, Superintendent Quirante. Opo. Pero sa picture, sinasabi ho ng ating mga netizen, hindi pa ho nagliliyab o hindi pa nasusunog, ba't hindi ho na-rescue agad yung ilan pong pasahero ng kotse? Ano ho talaga yung nangyayari dyan na hindi po na talaga nakita sa litratong ito? Ang hindi po nakita po dyan, doon po sa unahan na nabangga doon sa poste, ay mayroon pong maliit na apoy. May apoy na. Opo, at ito ay pinagtutulong-tulungan ng alipuhain ng mga barangay tanod na nauna doon. Anong gamit po nila? Fire extinguisher meron na rin po. Na nanggaling po sa Discovery at sa Starbucks. Apat na fire extinguisher at yung security guard po doon ay ginamit na rin po yung hose na nanggaling sa Starbucks. Opo. At tumulong na inalipuha yung tinatawag na apoy. Okay, ito pong mobile na ito, nakilala na po sila kung sino? Opo, yan po yung mobile car na naka-assign Ayan. doon sa silang PCP. Ang tanong po kasi, Superintendent, ba't ho iniwan yung sasakyan? During Imbis the na time, tulungan, ano? During that time, tumawag po ang ating desk officer. Nung nag-report sila at about 2:49, tumawag po ang ating desk officer doon sa on the ground na sinasabi na hindi nila makontak yung Bureau of Fire. Okay. So ang ginawa po ng ating kapulisan na Ito nandoon mobile na to? Yung mobile na yan, manned by PO1 Hayag, ay nagpaalam doon sa lugar na ang sinabi, huwag niyong palalapitin yung mga tao dyan at susunduin ko na, pupuntahan ko siya na na mismo? yung Bureau of Fire. Nasundo Yan naman po po. yun. Okay. Umalis, nasundo, dumating po yung Mga Bureau gaano of Fire. kalayo po, Superintendent, yung layo ng fire station, yung pinakamalapit? Yung fire station po ay about 1.5 kilometers away from the SBD road. So mga 3 sa 5 minuto rin ho yun. Mga So ganun bumalik po. din po agad? Bumalik din po kaagad. Oo. At, Pero ano nanatatnan niya? nakita nila na malaking-malaki na yung apoy during the time. Oo. So, habang wala ho yung pulis, walang rumilyebo, walang pumalit. Patuloy pa rin po because of yung hose na sinasabi from Starbucks ay may tubig. Kaya makikita po natin yung isang portion doon sa unahan na kung saan nakalagay doon yung batang babae ay hindi gasinong nasunog dahil yun po yung inaalagaan. Ano na po ang pinakahuling resulta ng investigasyon niyo, Superintendent Quirante? Sa ngayon, iniintay pa po natin ang resulta ng SOCO na kung saan inaalam natin dito kung yung driver ay nakainom o hindi. Yung iba? Yung pangalawa, yung tinatawag na kung ano ang naging cause. Ang gusto ko malaman, di nakabangga na po, ano? Wala. Sabi niyo may maliit na apoy. Ba't hindi ho agad nakalabas yung 6 mula dun sa sakyan? Hindi ho ba tinangka ng mga tao? Naobserbahan po ng tao natin na yung mga tao na nasa loob ay pawang nakaipit. Kasi kung makikita nyo po yung sasakyan, yung makina mismo ay pumasok doon sa katawan ng sasakyan. Naging yuping-yupi ho? Yuping-yupi po yun. Hindi mabuksan po yung mga pinto? At yung mga pintuan po ay nagsikip na. No? Nagsikip at trinay po talaga nilang tinatawag na buksan. At yung isang pulis ko naman, kumuha ng llabe para makita yung source kung saan nanggagaling yung fire para tanggalin sa
tinatawag na battery. Okay. No, at the time na ginagawa nila yon, bigla po itong sumabog sa loob. So naglayuan na yung mga pulis natin okay. at mga tanod at kinontrol na po yung crowd kasi nagpupumilit silang lumapit doon. So at the height of that instance, ang ginawa ng pulis natin sa laki ng tinatawag na apoy, nagpaalam po nga yung si PO1 Hayag para kaunin at sunduin yung Bureau of Fire dahil hindi po makontak sa telepono. So, hindi nyo matanggap na naging mabagal po otoridad o pinabayaan po itong 6 na... Meron po tayong mga testigo na on the ground nagsasabing mabilis ang responde. At ang responde ng kapulisan natin ay nanggaling mismo doon sa napadaan na puting Land Cruiser at yung pulis naman natin during the time ay nagpapatrolya doon sa silang crossing rotonda. Na-tsempuan to. At na-tsempuan at dire-diretso nilang binerify kung totoo hindi. Yung hubang lugar, Superintendent, accident prone po ba itong lugar Hindi na to? po. Hindi po accident prone at properly man po ng mga barangay tanod at meron active din po yung Yung tinatawag. barrier na tinamaan, ano po yun? Yung barrier na Sa gitna tinamaan po, po, hindi po yun nasa gitna kasi nung yung sasakyan na pula Oo. ay mabilis na binabagtas ang Calamba Road Oo. going sa Santa Rosa. Oo. At nakita nilang pagewang-gewang. Okay. Wayward yung tinatawag na Tas saan siya unang sasakyan. tumama po? So, nasa right lane siya, biglang nalipat siya sa left at tumama siya doon sa pinakakanto ng SBD na kung saan mayroong barriers doon bago sumadlak ito sa malaking puno. So hindi yung gitna, hindi yung gitnang barrier. So walang hindi barrier po. doon. Walang barrier Kaya po nagugulat doon. ako Malinis po yun. sa Tagaytay na observe ko, wala namang barrier sa gitna yun. at, So tumama na siya sa left ng, Opo. ng kalsada bago bumalik doon sa poste. Tumama po siya doon sa may poste at sumadlak po doon sa may puno. Sa puno na siya, Opo. huling tumama. Sa punong gano'n. Napakalakas at halos yung makina ay maalay na doon sa hood mismo So pumasok. ano to, mechanical failure o Sa tinitingnan po human natin, failure? siguro we could consider that parang sa human failure dahil lang sa hindi na control niya yung manibela sa sobrang Bilis sa po, no? sobrang bilis. At Okay. ayon po dun sa barangay natin, parang nagro-road trip ito dahil kapag nagwe-wayward yung sasakyan, naghihiyawan pa. Okay, nakikiramay po kami doon sa 6 na minor de edad na yan. Nakilala niyo na po, no? Opo, identified na po lahat. Naibalik na sa kanilang mga pamilya rin po. Opo. Okay, maraming salamat po, Superintendent Ferdinand Quirante ng Tagaytay City Police.